الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحبه وترضى في هذه الليلة وهي أول ليلة من شهر رمضان بارك لنا في قيامنا وصيامنا فيه يا رب العالمين اللهم آمين. Mga kapatid, ngayon ang unang gabi ng Ramadan. At ang unang gabi ng Ramadan, maalum sa atin ang hadith na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim na kanyang sinabi ng propeta alaihi salatu wassalam, إذا دخل أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب الجحيم. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag dumatal ang unang gabi ng Ramadan, pumasok ito, ay tatalian ang mga shayatin at ang mga malalaking ranggo ng jin at bukas ang mga pintuan ng paraiso, sarado ang mga pintuan ng impyerno. So, itong gabi na ito ay unang gabi pa lang punong-puno na ng biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At habang tumatagal ang isang buong buwan na ito, ay mas lalong pinapagtibay ni Allah ang ating mga reward at pinapagtibay niya ang awa niya sa atin. Dalangin ko kay Allah Ta'ala na gawin niyang mapagpala ito sa atin at bigyan niya tayo ng iba yung pagpapala at lakas upang maidaos natin ang buong buwan na ito ng ayuno. Allahumma amin. Ang ating topiko na nais ko itong inshallah kung kakayanin matapos natin sa buong Ramadan, kasi tigtat-tatlong gabi daw kami ng ating kapatid na ustad magpapalit-palit. Itong aklat na pinamagatang Maqasidus Siyam o mga Maqasidus Sawm o yung mga layunin ng pag-aayuno. Ito ay inakda ni Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdissalam na kung tawagin ay Sultanul Ulama, isa sa mga ulama ng Misr ng Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Naam. So, meron siyang kitab na inakda na pinamagatang Maqasidus Sawm o mga purpose ng pag-aayuno. So, simulan natin, mga kapatid sa Islam, sa sabihin nating common na ating naririnig, Kitabus Sawm, ang kitab o aklat ng pag-aayuno. Wa fihi 10 fusul, at meron itong 10 usapin. Al-faslul awwal, ang una nito ay fi wujubihi, sa pagiging wajib ng pag-aayuno. Qala Allah Ta'ala wa azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratul Baqarah 183. O mga naniniwala, o kayong mga naniniwala kay Allah at sa araw ng paghukom, na obliga sa inyo ang mga pag-aayuno, kagaya ng ito'y na-obliga sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay harinawa ay maging matatakutin kay Allah. Ma'nahu la'allakum tattaqun nara bisawmihi. Ibig sabihin nito, bakit sinabi ni Allah Ta'ala sa last nito, la'allakum tattaqun, ay upang kayo magkaroon ng takot. Hindi ba sa pamamagitan ng sala, ang layunin ng sala natin ay para din magkaroon tayo ng takot kay Allah. Ang layunin ng ating hajj ay para din magkaroon ng takot kay Allah. Kasi aslan ng pagtupad sa utos ni Allah Ta'ala, ang bunga niya talaga ay takot. Pero bakit dito specifically sa pag-aayuno, la'allakum tattaqun, upang kayo ay magkamit ng takot kay Allah. Ang ibig sabihin dito, sabi ni Imam Abdul Aziz Ibn Abdissalam, rahimahullah, ang ibig sabihin, la'allakum tattaqun nara bisawmihi, upang harinawa
ay inyong makagawa kayo ng kalasag laban sa impyerno sa pamamagitan ng pag-aayuno ninyo. Sa pamamagitan ng inyong pag-aayuno. Fa inna sawmahu sababun li ghufranid dunub al-mujiba lin-nar. Dahil sa pamamagitan ng ayuno, ang ayuno ay nagiging dahilan na mapapatawad ang mga kasalanan na siyang magiging dahilan na kayo ay magkaroon ng kalasag laban sa impyerno. Wa fi sahihain an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala buniya al-islamu ala khamsin ala an ta'budallaha wa takfura bima dunah wa iqamis salah wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Itinatag ang Islam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na babanggit sa sahihain, itinatag ang Islam sa 5. Ang sumamba ka kay Allah Ta'ala at iyong itakwil ang anumang ibang sinasamba bukod sa Kanya at itayo mo ang mga obligadong pagdarasal at ibigay mo ang zakah, obligadong kawang gawa, at ang pag-hajj sa kanyang tahanan doon sa Baitullah al-Haram, wa sawmi Ramadan, at ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Qala syarih, wafaqahullah, sinabi ng nagpaliwanag, dhakar al-musannif, binanggit ng musannif na ito, ibig sabihin si Al-Izz ibn Abdissalam, kawan siya ni Allah. Sa usaping ito ang pagiging wajib ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Fayakunu, at dito ay sabi, ang wujub dito ay pabalik sa ayuno. Naam. Sawmu Ramadan o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan dito ay binigyan siya ng espesyal na kabanggitan. Ayon sa mga ayat na inistidlal ni Abdul Aziz ibn Abdissalam o ginawa niyang dalil pagkatapos o nilalaman ito. Naam. Sabi dito, binanggit niya pagkatapos dito ang 2 dalil. Una, ayatul Qur'aniyah, aya mula sa Quran, Suratul Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam, ila akhiril aya, na imbliga sa inyo ang pag-ayuno. Pagkatapos dito ay ang sinasabing hadith ng propeta na pagiging rukun ng Sawmu Ramadan o pag-ayuno sa Ramadan. Naam. So, ito ay pag-uutos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na naiubliga ito gaya ng naobliga ito sa mga nauna sa atin. Ibig sabihin ng naobliga sa mga nauna sa atin, meaning naobliga sa time ni Musa sa kanyang kaum. Sa kanya at sa kanyang kaum. Naobliga din kay Isa alayhi salam at sa kanyang kaum. So, paano silang nag-ayuno sa time na yon? Hindi na binanggit sa atin. Pero ang kasanayan ng mga propeta, nag-ayuno sila hanggang gabi. Ang tawag doon, wisal. At pinagbawal ito sa atin na mga umma ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang wisal. Kasi hindi tayo propeta. Khas ito sa mga propeta. So, ibig sabihin, tayo na mga ummah ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-ayuno tayo hanggang lamang sa takdang oras na walang iba kundi ang ghurubus syams o ang maghrib. So nung ibinaba ang aya na ito sa Quran al-Karim, sa Suratul Baqarah, ibinaba ito sa buwan ng Sha'ban. Sabi nila sa buwan ng Sha'ban. Ang iba naman nagsasabi, binaba ito sa buwan ng Muharram. Ayon sa mga muarrikhun at mga mufassirun. Nangangahulugan, hindi pa ito agad-agad sa buwan ng Ramadan ibinaba ang pag-obliga ng ayuno. So sa time na yon, ang mga kamusliman, obligado silang mag-ayuno sa ika-Ashura sa Muharram. Yun ang una na utos. Nung dumating ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Madina, natagpuan niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sila. So nagtanong ang propeta sa mga Hudyo, mahadal yawm. Ano ba itong araw na ito? Sabi ng mga Hudyo, hada yawmun salih. Hada yawmun najjallahu Musa, najjallahu Bani Israel an
Fir'aun bi Musa alayhi salam. Ito yung araw na niligtas ni Allah Ta'ala ang Bani Israel mula sa kamay ni Fir'aun sa pamamagitan ni Musa alayhi salam. Nung narinig ito, sinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sinagot ng propeta, sabi niya, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami ay mas karapat-dapat sa pagsunod kay Musa kaysa sa inyo. At inutusan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim noon na mag-ayuno silang lahat sa araw na yun. Yung mga merong nasubo, niluwa talaga nila. Yun ay sa Muharram pa simula. Hanggang namansok ito o nawalan ito ng bisa. Nawalan ng bisa sa sumunod na aya. Nung sinabi na ni Allah Ta'ala pagkatapos nito, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. So hanggang tinaksis o in-exclusive sa aya na ang pag-aayuno ay inobliga sa buwan na mismo ng Ramadan. Sa buwan na mismo ng Ramadan. Na sinabi ni Allah, Shahru Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, ang buwan na binaba ni Allah ang Quran. So ang unang aya at unang sura na ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sa buwan ng Ramadan ibinaba. Ito yung Suratul Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Suratul Alaq. Magbasa ka, ya Muhammad, sa pangalan ng iyong Panginoon na lumikha. Yun ang unang inkwentro niya kay Jibril alayhis salam sa kuweba na iyon na kung tawagin ay Gharul Hira. Doon siya parating nag-iisa. Naghahanap siya ng kasagutan sa mga katanungan niya. At nagsasamba siya kay Allah Ta'ala kahit wala pang order. Pero yung kanyang pagsamba na sabi nila puro sujud o puro ruku' ang tawag doon at tahannuth. Nagtahannuth ang Nabi alayhis salatu wassalam. Hanggang sabi nila sa ika-23 gabi ng Ramadan, ang sabi naman ng iba, ika-27 ng Ramadan, ng gabi ng Ramadan, bumaba nagpakita sa kanya si Jibril alayhis salam at sinabi sa kanya, Iqra, magbasa ka. Sabi niya, ma ana biqari, hindi ako marunong magbasa. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nabiyul ummi, di marunong magsulat, di marunong magbasa. Hanggang namatay ang Nabi alaihi salatu wassalam. Proof ito na hindi kailanman pwedeng gawa-gawa niya ang Quran. Naam. So, nung binaba ito na mansok na walang bisa, yung tinatawag na pag-aayuno sa Muharram. Dahil dinakila ni Allah Ta'ala ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pag-uutos ng pag-aayuno sa buwan na ito. Alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahr. Ito na yung utos. Yun daw ang buwan ng Ramadan, buwan na binaba ang Quran al-Karim. Kaya ang mga sahaba, ang mga tabi'in at bautabi'in, kapag buwan na ng Ramadan, nagfo-focus sila lahat sa Quran. Si Imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, min al-a'immatil arba'a, kasama sa apat na mga a'imma, nagtuturo siya ng lahat ng subject sa Madina. Lakin idha dakhala Ramadan, taraka kulla hadhihi durus. Iniiwan niya ang lahat ng mga pagtuturo na ito, warakkaza fil Quran. At nagfo-focus siya sa Quran. Inaaral niya, tinuturo niya ito sa iba. Now, ganun nila pinapahalagahan ang buwan na ito na siyang buwan ng Quran. Alladhi unzila, bakit hindi? Allah Ta'ala mismong nagdakila. Unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas, gabay sa sangkatauhan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. At siya yung naglilinaw na nagmumula doon sa gabay at sa furqan. Sapat na sana na sabihin ni Allah Ta'ala, hudan linnas. Gabay sa mga tao. Sapat na sana yun. Pero bakit niya pa sinabi doon, wabayyinatin minal huda wal furqan. Kahulugan dito, sabi ni Qatada ibn Di'ama sa kanyang tafsir, sabi niya, ang ibig sabihin nito ay dahil sa kadakilaan, tinakid ni Allah Ta'ala, akkadallahu tabaraka wa ta'ala,
majda o darajat al-Quran al-Karim. Kanyang ipinagtibay palalo kung ano yung ranggo ng Quran al-Karim. Na ang Quran na ito, bayyinati minal huda. Kapaliwanagan na nagmumula sa gabay ni Allah Ta'ala, wal furqan. Ay ibig sabihin na hindi lamang sa basta-bastang gabay, lahat ng batas nariyan na sa Quran al-Karim. Pag-uutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nariyan na sa Quran al-Karim. Wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahr. Ang furqan ay alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ang Quran ang siyang nag-iiba o nagbubukod. Binubukod niya, iniiba niya, siniseparate niya ang katotohanan sa kalikuan. Kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman shahida, entonces kung sa magtutuwid, sino man ang makasaksi sa buwan na iyon, falyasum, wajib siyang mag-ayun. Nangahulugan, sasaksi tayo, titignan natin ang buwan. Sa pamamagitan ng pagtingin sa buwan, pagsilip na yan, doon, magiging wajib sa iyo ang pag-ayun. At na-explain natin ng khutbah, dalawa ang paraan sa pagtakid o pagkonfirma sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ano yun? Ru'yatul hilal, thubutul ru'ya, pag tinagtibay ang new moon, nakita mo, ang pangalawa, ikmalu 30 yawman. Ang pagkumpleto ng 30 days. So, kinumpleto natin ang Sha'ban, 30 araw, kanina, sapagkat hindi nakita na pagtibay ang bagong buwan sa ika-29 kahapon, kagabi, ng Maghrib sa ating lugar mismo. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Wa man kana minkum maridan, sino man ang may sakit sa inyo. Ang marad na tinatawag o sakit ay mayroong dalawang klase siya. Maradun yurja bur'uhu wa maradun la yurja bur'uhu. Marad, sakit na siya ay gagaling pa. Sabi ng doktor, halimbawa, Abdurrazak, uminom ka ng maintenance na ito for 3 months. Matatamaan ng Ramadan. After 3 months, inshallah ta'ala, gagaling ka. Balik ka dito sa akin. So, doon sa 3 months time na yon, ito 3 months time, nagme-maintenance ka. Excuse ka sa fasting, hindi ka nag-fasting. Kasi naabutan ka ng Ramadan. Pero kapag gumaling ka doon, babayaran mo yun. Hindi ka magfidya. Kasi, marad, sakit yun na gagaling pa. Meron namang klase ng sakit na hindi na. Steady maintenance, 7 ang maintenance. High blood, diabetes, kidney, creatinine, lahat na, pakyaw. May mga taong ganun. May mga kapatid tayo na binigyan ni Allah ng pagsubok na ganun. So, hindi pwedeng mag-skip sa 7 na yun. La yurja bur'uhu, hindi na gagaling. May cancer na, may dialysis pa, may kwan pa. So, anong gagawin niya? Magfidya siya. Sa bawat araw ng Ramadan, isang miskin. Kahit iba-iba, pwede rin steady ang miskin na gusto niyang bigyan ng fidya niya na yaong pinaka-standard na makakabusog sa kanya. Sabi ng Darul Ifta, 100 pesos a day. Siguro busog na yon, may patir na siya, nayakan sa patir, tapos meron na siyang ulam, may tubig na. Busog na. Ibig sabihin, kada buka niya, yun ang kanyang hanggang matapos ang buong Ramadan. Fidya ang tawag doon. Tapos sabi, kung kana maridan na wala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Kung nasa paglalakbay ka, magfidya ka? Hindi. May nagtanong pa sa akin, Ustad, pwede ba ako mag-ayuno para sa nanay ko? Sabi ko, patay na bang nanay mo? Na may utang siya na pag-ayuno? Hindi, buhay pa. Hindi pwede yun. Substitution. Sa Hajj, oo. Kahit buhay pa nanay mo, hindi na kaya, hindi na able physically, tapos ka na nag-Hajj sa sarili mo, sabi ng nanay mo, anak, i-Hajj mo nga ako doon. Mapakay. Pwede. Pero, yung ayuno o yung sala, hindi pwede na. Anak, ikaw muna magsala para sa akin. Substitute ka lang, ha? Kasi hindi ko kaya magsambaya ngayon. Busy ako sa tour, sa chess,
O busy ako sa panunood. Hindi pwede. Ganon din yung pag-ayuno. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Yung mga ibang araw, bilangin mo, ayunuhan mo yung mga araw na yon sa ibang buwan. Bayaran mo. Ang sabi doon, maradon yurja'u buruhu wala yurja'u buruhu. Safar sa paglalakbay, yung iba sa ating gumagawa ng hila. Ano yung hila? Diskarte. Para ma-excuse mag-ayuno, ma-absent, maglakbay. Sasadyain niya. So yung ganong niya, taubahan niya kay Allah Ta'ala yon. Hindi yun makaya palitan ng kada lang. Pero magkada pa rin siya sa ibang buwan. Babayaran niya yun. Pero kailangan ng tauba. Kung sinasadya niya, mag-travel ako. Travel tanubad. Para ma-excuse ta. Hindi pwede. Hila ang tawag doon. Aw ala safar, fa'iddatun min ayamin ukhar. Pinagaan ni Allah Ta'ala sa atin. Tapos sinabi ni Allah, yuridullahu bikumul yusr. Wala yuridu bikumul usr. Gusto ni Allah magaanan kayo. Ayaw niya kayong mahirapan. Ang wisdom. Inutusan ka, pero ayaw ni Allah na mahirapan ka. Pinagaan pa sa iyo. Ibig sabihin, pinagaan sa iyo ang daan patungo sa paraiso. Saan ka pa dyan? Wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddah. Para makumpleto ninyo ang number of days na yun. Walitukabbirullah. Para magtakbir kayo. Ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. At upang maging mapasalamatin kayo kay Allah. So ang ibig sabihin, ang pag-aayuno, sabi ng ating mga ulama, huwal imsaku anil mufattirat. Minat syarabi wat ta'ami wal jima' min tulu'il fajri thani ila ghurubi syams. Ano daw yun? Ang ayuno daw, huwa imsak, al-imsak. Imsak, ibig sabihin, pagpigil sa sarili. Sa mga bagay na makakasira ng ayuno, kagaya ng pagkain, pag-inom, at labing-labing sa asawa sa mga may asawa. Siyempre, sa mga walang asawa, wala silang ilabing-labing. Yung mga may asawa, baka sumasok sa isip ninyo, sabi ni Ustad, labing-labing. Kahit hindi asawa, hindi. Yung sa asawa lang. Yun ang mufattirat. Minal mufattirat. Min tulu'il fajri thani, sa pagpasok ng pangalawang fajar. Ibig sabihin yun na talaga ang totoong fajar. Nangangahulugan, dito pa lang sa definition, bid'a na yung magsasabi tayo na mag-imsak ako ng alas 4:05. Kung ang schedule ng fajar 4:42 o 4:41, yan na yung start na magtigil ka ng kumain. Pag adan ni Bilal ng Allahu Akbar, ayan na yung stop ka na. Hindi yung wala pa si Bilal na tapos, sabi mo, imsak ka ba dun? Kasi alas 4 paniguro. Mali yun. Mali yun. Kasi ang utos sa atin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Yan ang procedure. Taon-taon natin ginagawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kumain kayo, uminom kayo, labing-labing sa misis, hanggang lumabas. Alin yun? Ang sinulid na itim, masiparit sa sinulid na puti ng gabi, mula sa fajar, sa bukang ni Wayway. May isang sahabi, si Amr ibn al-As, ininterpret niya na literal yun na sinulid. Naglagay siya ng sinulid na itim, sinulid na puti sa kanyang unan. Tapos tinitignan-tignan niya. Kung maging klaro na sa kanya yung puti, magtigil na siya kakain. Sinabi niya sa Nabi, tumawa ang Nabi hanggang nakita ang dito ng Nabi, sallallahu alaihi wasallam, yung bagang niya. At sinabi niya, sabi niya, wisadataka la'arid. Sabi niya, napakalawak naman ng napakalaki ng unan mo. Meaning, yung bukang liwayoy, malagay mo doon. Sinabi sa kanya ng Nabi, hindi ganon. Bagkus ang ibig sabihin ng Quran,
Sinasabi ni Allah Ta'ala ay yung gabi at araw na tiyak na siyang nagkahiwalay. Kasi yung naghahalo yan eh. Time na nagsasahur tayo, tignan nyo, magkahalo yan. Pero pag Fajar, magkahiwalay na yan. Yun ang totoong Fajar. At kapag pumasok yun, tigil ka na kumain. Tigil ka na uminom. Ganon. Tapos, summa atimus siyama ilal layl. Pagkatapos doon ay kumplituhin ang pag-aayuno. Yung layl na ibig sabihin doon, hindi ibig sabihin gabi. Ibig sabihin doon, yung unang pagbulusok ng gabi, Maghrib. Hindi kailangan na malibutang mambo. Yung sobrang dilim. Hindi. Pagtingin nyo dito sa babaan ng araw, pumula na siya. Ibig sabihin nun, bumaba na siya nun. Kahit may liwanag pa yan dyan, yun ay ghurubus syams na. The moment na mag-ghurub, bumaba, ibig sabihin noon ay time na ng Maghrib at mag-adan na si Bilal. So inshallah tabaraka wa ta'ala, ating dudugtungan ang pag-aaral natin ito sa Maqasidus Sawm ni Al-Izz ibn Abdissalam. Ano naman yung magiging mga kondisyon para maging valid ang isang taong nag-aayuno, valid, at ano yung makakabatal at hindi makakabatal sa pag-aayuno. Inshallah ta'ala, isusunod natin bukas ng gabi kasi 3 nights ang yung mga aral namin dito sa kitab na Maqasidus Sawm. Sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.